Opisyal nang ipinagkaloob sa Armed Forces of the Philippines ang unang batch ng W3A Sokol helicopters na binili ng Pilipinas sa bansang Poland. Tinanggap ni Defense Secretary Voltaire Gasmin ang 4 na bagong choppers para sa Philippine Air Force na magagamit ng sandatahang lakas sa search and rescue, internal security, counterterrorism at territorial defense. Kumpara sa mga UE helicopters na dati nang gamit ng AFP, kayang maglaman ng Sokol helicopters ng 13 sundalo o mahigit sa 2,000 kilo ng kargamento. 2 ang kanyang makina at 4 ang rotor blades nito, kaya mas mabilis ang kanyang lipad na aabot sa 259 kilometers per hour. May autopilot system, night vision capability at kayang tumagal sa ere ng 4 na oras ang naturang combat utility helicopter. First is twin engine siya, so may 2 siyang engine, tapos 4-bladed. So basically mas malakas at mas madali siyang dalhin. Mayroon siyang autopilot. So example, when you're cruising sa medyo malayo, hindi ka na mas mahirapan. Pwede na siyang lumipad mag-isa. Mananatili muna dito sa Luzon ang 4 na Sokol choppers upang mas mahasa ang mga piloto at mekaniko nito bago isabak sa mga bakbakan sa Mindanao. Posibleng sa Oktubre naman darating ang 4 pang katulad na helicopters na kukumpleto sa 2.8 billion peso acquisition ng AFP. Nilinaw naman ng Air Force na hindi ito nangangahulugan na igagarahe na ang mga lumang UE choppers dahil kaya pa nitong tumagal ng 10 taon sa pamamagitan ng pagkukumpuni. Siyempre mas high moral, mas hindi natin mapagkaila na mas high-tech siya kumpara sa mga old models. Parating na rin sa taong ito ang iba pang gamit ng Air Force. Darating na rin po yung isang C-130 natin na pina-repair natin sa Amerika. Ito yung 4704. And then by September to October, magro-roll out na rin po yung isang C-130 natin that is being repaired here in the Philippines. For the incoming years, we are already finalizing, first is a light lift fixed-wing aircraft. Once that this will be approved, we can expect this within 2 years' time. Contracts. Tapusin na natin lahat para sa ganon, kung yung perang meron na, makakabili na tayo, tapos ipoprogram natin yung dadating pang pera. Ang naturang hakbang ay upang mas maprotektahan ang ating mga teritoryo gaya sa West Philippine Sea at isa sa opsyon na bibilihin ay mga F-16 fighter planes. Subalit nais masiguro ng AFP kung praktikal ba at lapat ito sa security needs ng bansa. Victor Cosare para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita